may ninong, ayan. At sa lahat po ng ninang ko, good morning po. And of course, to our pastor, Pastor Anthony and Pastora Maricel. To all the cell leaders, good morning po. To all the members, good morning sa inyo lahat. Ito po isang kagalakan na makapiling ko po kayo sa umagang ito. At habang in-introduce nga po ako ng pastor ay sabi ko mukhang wala na yata akong sasabihin dito. Totoo po yun. Of course, this is my home church. Saan man po ako dalhin ng Diyos. Pagbalik-balik ta rin man ako, ang mundo ay hindi ko po makakalimutan ang Ciudad Real Christian Church. Sapagkat ito po ang ginamit ng Diyos upang ako po ay iligtas niya at makakilala sa Kanya at bigyan niya ako ng buhay na walang hanggan. Lahat po, halos yata ng ministry sa Ciudad Real noon sa mga kasabayan ko, ay alam po ninyo yung ginampanan ko dyan. Nagkonduktor, driver, janitor, lahat po. Ginampanan ko rin yata lahat yung ano dyan. Pero praise God because of His grace. Kaya salamat. Hindi po kami nag-uusap sa mga worship team, yung Amazing Grace. And I believe, isa sa mga paboritong awit ng Pastor Rene. Talagang parang gusto ko nang umiyak, hindi na makakanta kanina doon. Talagang kamangha-mangha po yung pag-ibig ng Diyos. At to correct po, Pastor Rene, yung sakristan, doon na po sana ako pupunta. Pagiging sakristan. Pero dahil po ay may plano pala ang Panginoon sa akin. Gusto niya po ay, gusto ko po sa puso ko, hindi lang po choir, by the way, choir member po ako at the time. Papunta na po sana doon, at hindi lang doon sa Kristan, kundi gusto ko po maging pare. Yun po. Pero bago po maging pare, actually, isa sa pangarap ko noon ay gusto ko pong maging sundalo. Sundalo. Kaya lang, naisip ko, bakit teka muna? Kapwa Pilipino, naglalaban-laban, nagbabarilan. Sabi ko, mukhang ayaw ko rito. Kaya, yun pala, ang plano ng Panginoon ay maging sundalo ng Diyos. Yun po, maging soldier ng Panginoon. So yun nga po, gusto kong mapangarap maging pari na nga po. Pero pag ikaw ay Kristiyano, anak ka ng Diyos, harap niya, ikaw po isang pari. Isa kang priest, di ba? Sa Peter, binanggit doon, lahat ng Christian ay pari po tayo. So alam natin yung ginagampanan natin bilang pari. Tayo po yung mga sacerdote na kung saan yung mga taong sa paligid natin, especially the sinners, o yung mga wala pa sa Panginoon, ikaw yung gagamitin. Okay? Para idalhin mo sila sa Panginoon. So naging pangarap ko rin po ay yung maging, alam niyo yun, ano ba yun? Gusto kong maging piloto. Bagay po ba? Sabi yan. Gusto ko maging piloto kasi doon sa Ciudad Real, may mga kaibigan ako nag-aral ng pagka-pilot. Kaya alam niyo naman, kabataan, gaya-gaya. So hindi po natuloy yon. Kasi sabi ko, pilot, mataas na. Aeroplano yung imamaniho, di ba? Mataas na pangarap. Pero kung mayroon pong highest calling, pagkatawag ng Diyos ay yung pagiging lingkod niya. Amen? Yung pagiging lingkod niya. Yung mangangaral na salita ng Diyos. Ang pangarap ko rin po dati ay isang broadcaster. Parang ano ba? Noli de Castro, magandang gabi. Bayan? Mga ganon. So, broadcaster. Pero may plano pa nga ang Panginoon. Hindi man ako broadcaster at lagi nasa camera, nasa television o sa dyaryo. Pero yung pala, broadcaster ng Word of God. Amen? Yung pala ang plano ng Panginoon sa akin. Alam po ninyo, nandiyan po yung kapatid ko, kami po ay galing sa probinsya, from Aklan, not from Auckland, Aklan. So kami po ay, nung nabubuhay pa yung mother namin, napakarami namin mga alagang hayop. At sa Bisaya po, pag sinabi marami kayong alagang hayop, yun sinasabi, marami kaming kahayupan. Sa Bisaya po yon. Pero sa Tagalog, hindi maganda po yung term na yon, Marami kaming alagang hayop, kambing, baka, kalabaw, manok. Dinosaur, wala po doon, pastor So, napakarami. Yun po ang inaalagaan namin. Tandang-tanda ko pa po yun. Ibig sabihin, nagpapastol ng mga hayop na yon.
Pero hindi ko alam, dadalhin po tayo dito ng Panginoon. Magpapastol pala. Magpapastol ng mga kaluluwa. So nakita ko po, kaya Romans 8:28, yung pinaka-memory verse namin, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Kaya sa umagang ito, praise God, sapagkat ako po'y naniniwala na sa totoo lang kasama ko dapat yung mag-ina po. Kagabi po, on and off yung lagnat. Excited po kami talaga. Kaya medyo nalit pa nga ako kanina, no? Pero alam ko, kumikilos ang Panginoon at nandiyan din po ang kaaway. Nais niya po tayong hadlangan. Pero sa umagang ito, I believe, hindi niya po tayo mahadlangan sa pangalan ng salita ng Diyos. Amen? Sapagkat ito po yung ating topic sa umagang ito. From the book of John chapter 10, verses 1 to 18. The book of John chapter 10, verses 1 to 18. At yung ating pong topic, okay? Yan po, yung ating pinaka-topic, searching and bringing in the lost. Searching and bringing in the lost. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Tayo po ay, nais ko pong basahin yung mga talatang ito. From chapter 10 ng John, verses 1 to 18. Okay, sabay-sabay na lang po tayo. Ready? Begin. Most assuredly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Jesus used this illustration, but they did not understand the things which he spoke to them. Then Jesus said to them again, most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. All who ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life, and that may have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. But a hireling, he who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf catches the sheep and scatters them. The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and I am known by my own. As the Father knows me, even so I know the Father. I lay down my life for the sheep. And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Therefore my Father loves me, because I lay down my life, that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This command I have received from my Father. Together. Okay, basahin natin again yung verse 16, begin. And other sheep I have which are not of this fold. They also I must bring, and they will hear my voice. And there will be one flock and one shepherd. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos at Amang Banal sa langit, sa isa pong magandang umaga na bigay po sa amin sa lugar na ito, na kung saan ang iyong mga anak, yung mga lingkod ay nagkakatipon at nagkakaisa, na patuloy na nagpupuri, sumasamba at nagpapasalamat sa inyong katapatan, sa inyong kadakilaan, sa inyong pag-ibig, Panginoon, at higit sa lahat sa inyong patuloy na pagliligtas. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami po'y malayang-malaya na mapakinggan namin yung banal na salita. At ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy naman ninyong buksan namin puso't isipan. Ani mga tainga, Panginoon, alisin niyo po, Panginoon, namang gawa ng kaaway ni Satanas. Naniniwala po kami, Panginoon, na may plano siya sa umagang ito. Pero naniniwala po kami, Panginoon, na kayo po higit na makapangyarihan kaysa Kanya. Dalayan po namin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na handang magpaturo, puso na handang magpakumbaba, puso na handang sumunod.
pagkatapos po mapakinggan, pag-aralan yung banal na salita. Gamitin niyo po yung lingkod Panginoon sa umagang ito. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung mga kapo. Ilang bagay po sa umagang ito na nais ko pong i-share. Mayroon pong 3 main points at may mga sub-point. Ano po? At ang ating pong pinaka-key verse ay katulad po ng ating nabasa doon sa John 10 verse 16. And other sheep I have, which are not of this fold. Them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock in one shepherd. Okay. So ito po ang gusto ng Panginoon. Unang-una, tinatawag the divine compassion. Okay? Tignan po natin. The divine compassion in searching and bringing in the lost. Kayo po ba'y sumusubaybay ng Miss Universe, Miss International, Miss World, ganon? Di po ba? So, bago po sila maging Miss Universe, Miss World, o Miss International, o kung ano pa man yan, nagiging Miss Philippines muna sila. Tama po ba? Sila po ay, kumbaga, sinasala. Talagang dumadaan po sila sa proseso. Hindi porket ikaw ay mukhang artista na, ay automatic na ikaw na yung pipiliin na Miss World o Miss Universe o Miss International. Talagang dumadaan po sa proseso. So dito po, ang Panginoon mismo ang nagsasalita dito, yung searching and bringing in the lost. So nakita po natin the divine compassion in searching and bringing in the lost. Mayroon 3 bagay. Pero una po, tingnan po natin yung the basis. The basis of the divine compassion and searching and bringing in the lost. Ano po ba yung basihan ng ating paghahanap at pagdala sa mga nawawala na mga tupa ng ating Panginoon? By the way, di ba, inintroduce ng Panginoon ang kanyang sarili as the good shepherd. Okay? Ibig sabihin, mayroon po mga bad shepherd. Mayroon po mga false shepherd. At kung babasahin natin yung mga previous verses o chapters, makikita natin yung tinutukoy na dito yung mga pariseo. Okay? Ito yung mga pariseo na kung saan alam nila yung scriptures, pero hindi po nila binabantayan, hindi po nila inalagaan ng husto ang kanilang mga tupa. So, sila po ang tinutukoy din mga thieves and robbers. Di ba? Sila po yon, mga tulisan o mga magnanakaw. Itong mga religious leaders na ito. Matatalim ang mga panalita ng ating Panginoon. Pero nakita po natin dito, yung divine compassion o yung godly compassion in searching and bringing the lost, makita po natin dito yung basis. Of course, na number 1 basis, pwede nyo pa i-take note, nandun dapat yung salvation first. Okay? Nandun dapat na ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Ikaw dapat muna ay meron kang assurance of salvation. Paano mo dadalhin yung mga wala pa sa Panginoon kung ikaw mismo ay hindi mo tiyak? Kung ikaw mismo ay hindi mo kilala ang shepherd na walang iba kundi ang Panginoon. Paano mo mismo hahanapin yung mga nawawala? Sapagkat ang tanging may puso o damdamin o compassion sa mga nawawala o mga naliligaw na tupa ay yung mga nakasumpong ng buhay na walang hanggan. Amen? So are you sure this morning, lahat po tayo ay nakatitiyak na mayroon tayong assurance of salvation? Amen? Kasi kung pong wala, wala tayong basihan na hanapin at dalhin dito yung mga nawawala sa Panginoon. Yan po ang kailangan natin. Salvation. At naalala ko po, nung kasama ko po si Pastor Anthony, yung gamit niyo po yung 1 verse. Tama po? Romans 6:23. Mayroong English sa Tagalog, ano yun, no? Version o translation. Mayroon po akong kopya na no? Yan. So, minsan po kasi akong sumama kay Pastor Anthony doon sa Ciudad Real.
yung nagbahay-bahay. So, praise God, sapagkat iyon po talaga yung number one. Iyon po yung basihan. Kasi, paano mo isi-share yung isang bagay na wala sa'yo? Kailangan mayroon ka pong isi-share. Pangalawa, hindi lamang salvation experience na mayroon tayo, mayroon tinatawag na devoted life. Devoted life. Dedicated life sa Panginoon. Remember, di ba, mayroon 3 klase ng tao sa harap ng Panginoon? Yung tinatawag na natural, at tinatawag na spiritual, at tinatawag na carnal. Okay? Pag natural, ibig sabihin, hindi pa po isang mananampalataya. Hindi pa siya anak ng Diyos. Yun yung natural man. Yun ang kailangan hanapin. Samantalang yung spiritual man, ay yung carnal man, siya po ay Kristiyano na, pero dahil the word carnal, karne, di ba? Nasa flesh pa. Yun po yung naghahari o hinahatak pa siya ng flesh ng laman. Hinahatak pa siya ng mga gawaing makasanlibutan. Kung ano yung uso ng ginagawa ng sanlibutan, kung ano yung mga pinapakinggan ng music ng sanlibutan, yun pa yun. Kung ano mga kasuutan ng sanlibutan yun, kung ano yung mga lumalabas sa bibig ng sanlibutan, yun din yun. Ganoon pa siya. Kumbaga baby pa siya, no? Sa kanyang buhay pananampalataya. At syempre, ito yung gusto ng Panginoon, yung spiritual man. Spiritual man, dapat siya po ay lumalago sa kanyang buhay Kristiyano. Kasi ako po, so na sabi ng Pastor Rene, matagal na po kaming nagkasama sa ministry. Marami pong tumatanggap sa Panginoon. Maraming tumanggap sa Panginoon. Pero yung paglago ay nagkakaiba. Hindi porket sabay kayong tumanggap, sabay din kayong lalago. Hindi porket matanda sa edad, ay matured na siya spiritually. Tama po? So, hindi po pantay-pantay. Hindi po, dahil siya ay merong mga degree courses, ay malago na siya sa spiritual. Hindi po, ang basehan yan. So, nakita po natin, mga kapatid, the basis of the divine compassion in searching and bringing in the lost. Nakita natin yung salvation, nakita natin yung devoted life. Dapat ikaw ay lumalago. Okay? Hindi yung sabi parang kabuti lang tayo sa mga gawain ng Panginoon. Diba? Yung kailan lang may mga okasyon na doon lang tayo pupunta. Hindi po dapat yun. Okay, pagpatuloy po natin. The basis, nakita rin po natin the focus. The focus. So makita natin, pag sinabing focus, ito po yung object, of the divine compassion and searching and bringing in the lost. Focus. Okay? And I myself, minsan po sa buhay ko ay para din po akong alon sa dagat. Pero ako po'y tinuturuan ng Panginoon. Sabi ko nga, itong preaching na ito mensahe ito sa umagang ito po ay mga natanggap ko rin mga blessings. Narinig ko rin po tinuro. Gusto ko lang i-share. Ito yung conviction ko. Sabi ko nga, ayaw kong i-share ng isang bagay na hindi po ako, Lord, ninyo tinuruan at kinausap. Okay? Kasi magiging katulad po natin yung mga parisiyo na binabanggit doon ng Panginoong Jesus. Turo ko lang ng turo, preach ka ng preach, pero hindi napapractice. So honestly, this message is not for you only. This is also for myself. Para sa akin. So focus. Focus. Sino po yung object? Di ba sabi doon? Other sheep. Di ba? Of course, sa Panginoon, hindi po lamang yung mga Israelites, yung mga Hudyo. Yun yung bayan ng Panginoon, physically. Pero yung other sheep, yung mga Gentiles. Tayo, background natin, Gentiles po tayo. Di po ba? Iyon po ang tinutukoy niya. Other sheep, yung kanyang focus. Yung mga nawawala sa Panginoon. Ito mga hindi lamang nawawala, kundi ito rin po yung mga nagwawala sa sanlibutan. Di ba? Sa sanlibutan. Ito yung focus. Di ba, minsan po tayo, pag nag-share po tayo ng gospel, pag gusto nating i-win, gusto natin yung mga mababait, ito yung mga mabubuting tao, ayaw natin yung mga nagwawala. Kasi, nakakatakot naman itong mga ito. Di ba? Minsan may pinipili po tayo, tama po ba? May pinipili tayong kausapin. May pinipili tayong puntahan. May pinipili tayong share ng gospel.
Pero ang Panginoon, take note, wala po siyang pinipili. Okay? Remember Zacchaeus? Diba? The tax collector? Masama yun. Kasi makasalanan, pero siya po ay niligtas din ng ating Panginoon. So yung object of the divine compassion or the focus of the divine compassion, the other sheep, doon sa verse 16. The verse 16. Next, so makita po natin, hindi lamang yung focus na makita natin dito, kundi tinatawag the vision. Okay? The vision. The vision of the divine compassion in searching and bringing in the lost. Dapat nandun yung vision natin. Mga kapatid, kung ikaw po ay nakalaya na sa bisyo, no? Ikaw naman po ay papasok sa vision ng ating Panginoon. Diba? Sa vision ng ating Panginoon. Ito po ang kailangan natin. Pag sinabing vision, makita po natin na hindi po natin dapat titingnan ito sa mga material na bagay, na mga pansamantala lamang, kundi titingnan po natin ito sa spiritual na bagay. Remember, kailan po ba yung Yolanda sa Tacloban at sa ibang area sa Kabisayaan? At kasama na po yung kapatid kong babae, yung bahay niya, kapatid namin ay wasak na wasak. Okay? Dahil yari lang po talaga sa light na materials, yung puro, pawid, kawayan, talagang Yolanda pa naman. Yung ang semento, 'di ba? Yari na sa yero, nililipad pa, yung pang mga kawayan. So, minsan, ito yung tanong, lahat ba yung mga namatay na yon sa langit po ba pumunta? Yung mga kaluluwa ng mga kandamatay doon sa Yolanda, yung Typhoon Yolanda, sa langit kaya pumunta? Kasi minsan, meron pa akong ka-classmate ng high school, ko sa Facebook, ayoko na rin, pastor, at least pahinga na sila. Na mahinga na daw sila, wala na silang problema. Ang problema, tayo nga dito mga buhay. Hindi ko na, medyo mahaba na, iba kasi yung sa Facebook, ang bagal ko pa naman sa computer. So, yung spiritual life nila, yung salvation, yung kaluluwa nila, saan kayo napunta? Na-realize lang natin kahalagahan ng buhay ng isang tao kapag wala na po sa mundo, pag namatay. Pero pag siya'y malakas, malusog, hindi natin napapansin. Hindi natin, binabaliwala lang natin yung mga tao sa paligid natin. Tama ba? Pero pag nawala ng isang tao, doon lamang tayo nagkakaroon ng pagpapahalaga sa kanila. Ay, tara, puntahan natin. 50-50 na po sila. Agad buhay. Diba? May sakit. Diba? Pero na masigla, hindi po natin napapasyalan. Hindi po natin sila nasyalan ng gospel. So the vision. Remember, yung sa Matthew chapter 9, na ang Panginoon kasama yung mga disipulo niya, sabi, tingnan niyo ang field. Tingnan niyo ang field, di ba? Masagana na. Hinog na. Anihin. Kulang na kulang sa manggagawa. Di ba? Kita. Ito ilustrasyon ng Panginoon. Vision. Mga kaibigan, mga kapatid, sa umagang ito, kung mayroon tayong divine compassion, dapat mayroon kayong basis na hanapin natin, dalhin dito yung mga nawawala. Dapat ikaw mayroong salvation, mayroong tinatawag na devoted life, at dapat mayroon pong focus, yung mga nawawala, hindi kung saan-saan tayo. Hindi po masama ang magkaroon po tayo ng mga material na bagay. Di ba? Kahit ako po, nag-aspire pa rin po ako na umasenso sa buhay. Di po ba? Pero tanda natin, huwag po na mawala yung focus natin sa mga bagay na pansamantala. Dapat pansamantagalan. Yun ang focus natin. Yung soul and spirit ng isang tao. Yun ang habulin natin. Okay? Naalala nyo, yung mga, di ba, yung mga nagtatrabaho sa BIR, hindi ko alam kung mayroon dito, di ba? Walang pinipili, walang sinasanto. Kahit si Manny Pacquiao, si mga artista, di ba? Hinahabol nila. Pagdating sa tax, di ba? Pag hindi, kakasuhan.
Dapat ganun ang puso ng mga anak ng Diyos. Dapat ang puso ng mga Kristiyano, wag nating tantanan, sabi nga ni Mike Enriquez. Hindi ko kayo tatantanan. Di ba? Ano yun? Wag natin tatantanan. Yung mga kaluluwa na wala sa Panginoon. Sila po yung, wag po mawala yung focus, wag po mawala yung vision natin sa kanila. Hindi po sa mga material na bagay. Ako, minsan po, nadadala rin ako minsan ganun. Buti pa sila, ang ganda ng bahay. Sila ay ang daming sasakyan. Ang dami nilang masasarap na pagkain. Nararating nila yung mga magagandang lugar sa iba't ibang bansa. Di ba? Sa atin, sa Boracay halimbawa, first time ko na, alam mo, sa Aklan, sa amin yung Boracay eh. Sa tanang buhay ko, first time pala nakapunta doon. Pero yung mga dayuhan, mga foreigners, for how many times, di ba? Pero yung sarili, hindi pa nakapunta. Pero tayo po, praise God sa mga blessings na yan. Pero number one, na pinapagawa ng Panginoon, make, ano pa rin, humayo tayo. Gawin natin alagad ang lahat ng mga bansa. Sabi roon. Okay, next. Sana na po. Makita din po natin, yung the deliberate conviction and searching and bringing in the lost. Deliberate, pag sinabing deliberate talagang ito po ay intentional. Di ba? Talagang sinasadya mo dapat ito. Yung paghahanap at pagdadala sa mga nawawalang tupa ng ating Panginoon ay dapat talagang ito ay yung talagang deliberate, no? Hindi yung weather lang. Tingnan ko kung wala akong lakad. Tingnan ko kung maganda yung panahon. Pag hindi ba mainit, lalabas ako. Pag hindi umulan, lalabas ako. Diba? Ganon. Pag wala akong appointment, lalabas ako. Dapat nandun yung conviction. Nandun yung belief mo, kapatid. Nahanapin at dalhin yung mga nawawala ng mga tupa ng Panginoon. Ibig sabihin, yung sinasabi yung, I must bring. Diba? Yung word na must. Ito ay duty, obligation ng bawat mananampalataya. Hindi po ito yung ano, halika na, sama ka na. O kayo tulad ka na. Hindi. Pag maliwanag sa iyo yung salvation, ikaw mismo talagang kukusa ka rito. Gagawin mo at gagawin yan. Kahit nag-isa ka, gagawin mo at gagawin yan. Di ba? Gagawin mo at gagawin yan. Kahit wala kang kasama, gagawin natin yan. Kung maliwanag sa iyo yung salvation mula sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, I must bring. Sabi, I must bring. Wala na ibang option. Ibig sabihin, hindi po tayo na-impluwensyahan ng tao sa paligid natin. Hindi po tayo na, kasi di ba sa mga traditional, ano? Oh, itong buwan, di ba, meron tayong soul winning. Parang ganon. So, antayin yung buwan. Anong buwan ba? Anong buwan ba yun? Sige, gawin na natin po December. Di ba? Parang December. Antayin mo pa yung December para mag-soul winning. Antayin mo pa yung December para mag-evangelize, mag-share ng gospel. Ibig sabihin, dapat bahagi na po ng buhay na isang Kristiyano. Diba? Sabi ng I must bring. So, ibig sabihin, makita po natin dito, yung tinatawag na intensity. Diba? Nandun yung intensity talagang. Pag sinabi intensity, parang sa lindol yan, diba? Ano ba pinakamalakas na intensity pagdating sa lindol? 7, 8? Mga ganon. Dapat, nandun yung puwersa. Nandoon yung force. Okay? Nag-aalab sa ating puso. Kailan po ninyo, ano ko lang po i-quote ko lang tong ano. Tingnan po natin sa Romans chapter 9, verse, mamaya po, no? Romans chapter 9, verse 3. Romans 9:3. Wala po dyan sa ating notes. Romans chapter 9, verse 3. Ano sabi ni Paul? Romans chapter 9, verse 3, sabi niya ganito. Tungkol sa aking mga kalahi, of course, yung mga Hudyo ito, no? At mga kababayan, ano pat mamatimisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Grabe yung kanyang conviction. Di ba? Talagang kung gaano siya kasigasig noong siya po ay hindi mananampalataya, di ba? Di ba, siya po ay isang persecutor,
pinabibilanggo, pinahirapan, pinahagupit, pinapapatay yung mga Christians, di ba? Naakala niya noon ay tama yung kanyang ginagawa, napakasipag niya sa kanyang dating pananampalataya na mali pala. Ngayon siya po ay nakakilala sa Panginoon. Di ba? Nandoon lalo pang nag-aapoy. Kumbaga sa Bisaya, nag-aaso-aso yung kanyang hangarin na maligtas yung kanyang kababayan. Kasi kahit na mawalay, sabi niya, maligtas lamang yung kanyang mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang, ito ang prayer ko sa Panginoon, na huwag niyang alisin sa puso ko, sa buhay ko, yung apoy na yon. Di ba sa G12 nandun yung freedom of fire, focus, and ano? Tatlo, di ba? Freedom, fire, focus. Focus. Di ba yun? Tanda ko pa yun, no? Eh, sabi nga ng pastor ni kanina, sa totoo lang po, nabanggit niya po na yung sa G12, totoo po yun. Marami po akong pastor na nakasama sa Ciudad Real. Hindi ano, 4 yata, no? Eh, syempre, dito ako pinanganak eh. Spiritual eh. Diba? There's no place like home pa rin. Kaya ngayon, ang dami rito, hindi ko na po, pasensya na, hindi ko na kilala kayo, no? Pero salamat po. Sapagkat sabi ko nga, Lord, ito po yung nangyari doon sa Fairview, FCF, sa pinaka-mother church natin. Nung una po yun, sinare ko sa prayer meeting. Dahil may pastor din sa akin, invite. Pastor, no, subukan mo ito kasi talaga ito ganyan. Sige, sabi ko, yun naman talagang desire ng mga lingkod ng Diyos, lumago, di ba? At siyempre, ang Panginoon, di ba? Kaya sinare ko po sa prayer meeting, and majority sa leadership ay sumama at kasama nga po ang pastor Rene at ang buong family at the time. Ito na, di ba? Iniyak ko rin po talaga sa Panginoon yon. At yan na po, ang lingkod ng Panginoon through the life of Pastor Anthony and Pastora Maricel, buong family. Ayan na. Kaya, hindi man niyo ako kasama palagi, pero sa puso ko, alam ng Panginoon, tuwang-tuwa po ako. Masayang-masaya po ako. At sabi ko nga, kung pwede lang, every Sunday, dito ako, no? Pero may mission na pinapagawa ang Panginoon sa atin. Hindi man magkasama sa isang lugar, pero sa isang ministry, isang Panginoon, isang kaharian. Amen? Yun po yun. Kaya minsan umaatin ako ng mentor, di ba? Yung mentoring, Kahit minsan, gumagawa pa rin ng paraan. Iyan po, nakakatawa. Andun po yung ating, yung intensity. Intensity po. Next, makita po natin dito yung intention. Okay? Target po natin. Yung intention, yung aim po natin. Minsan po kasi, ito dapat i-check natin sa ating sarili sa Panginoon. Bakit ka ba narito ngayon? Diba? Bakit ka narito, kapatid? Ano bang plano ng Panginoon? Ano ba intention sa'yo ng Panginoon dyan? Diba? Ang sabi nga may mga narinig ako yung Zimbabwe. Zimbabwe, lugar yata ito, bansa, Zimbabwe. Pero nung una hindi ko nagigets. Kayo ba mga taga-Zimbabwe? Zimbabwe, Pilipino ako. Zimbabwe. Ano ibig Zimbabwe? Ha? Simba uwi. Ayun, Simba uwi pala. So, hindi yun ang intention ng Panginoon. Amen? Hindi yun ang intention ng Panginoon. Kaya po napaganda. Sumusunod sa process. Diba? May mga consolidation, pre-encounter. Okay. So, yun po. Nandun yung intention. Hindi lamang yun. Kita natin yung under the deliberate conviction and searching and bringing the lost, nandun yung scope. Ibig sabihin, palawakin mo yung yung sabi nga ni Jabez, di ba? Di ba yung kanyang area, territory, di ba? Palawakin. Huwag ka lamang dyan sa isang huwag mo, kahon mo sa sarili dyan. Lumabas ka, tumingin ka sa labas. Napakalawak, napakarami na dapat aabutin. Napakarami na dapat aanihin. Yung scope.
Kailangan po talaga. At yung decision yan, ay it's between you and the Lord. Kahit anong post ng pastor, kahit anong post sa inyo ng cell leader nyo, kung ikaw mismo ay wala kang conviction, wala din po yon. Okay? Hindi magiging fruitful. Next, tingnan po natin. Last, in searching and bringing the lost, makita po natin dito the design, consequence, in searching and bringing in the lost. Okay? Ito yung design. Ito yung kumbaga blueprint o plano ng ating Panginoon sa mga mananampalataya. Okay? Kung bakit kailangan natin hanapin at dalhin dito yung mga naliligaw o mga nawawala. Kasi yung sinasabi, yung fold o sheepfold, yung pen, yung kulungan. Okay? Kaya ngayong ating topic ay searching and bringing in the lost. Saan? Sa mall? Saan? Sa basketball court? Saan? Sa fold. At yung fold, in our time, I believe, the church. Amen? Sa cell group. Yan po. Gusto ng Panginoon na doon po makabilang ang kanyang mga tupang mahahanap. Yan po yung design ng ating Panginoon. At syempre, number 1 na makita po natin dito, the design, their conversion, of course. Okay? Yung kanyang kaligtasan. Mula sa pagiging makasalanan, mula dati sa kampo ni Satanas, ito minsan, mayroon sa mga Bible study, no? Ang hirap mo diretsyon. Hindi mo ba alam na ikaw dati ay kampo ni Satanas? Parang hirap yun, no? Hindi mo ba alam na ikaw ay dati sa pamilya ni Satanas? Pag hindi ka dumadaan sa Bible study, baka mamay masuntok ka, no? Marami ako nakakausap na ganun. Akala nila, yes, anak ako ng Diyos. Habagkat ako'y nilikha ng Diyos. Teka muna, sandali. Hindi po lahat. Diba? Sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap, nanalig sa Kanya, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi talaga lahat anak ng Diyos. Diba? Yaon lamang tumanggap at nanalig sa Kanya. Sapagkat alam natin yung sa istorya ni Eva at ni Adan. Okay? So yung conversion, yun po yung number 1 na plano ng Panginoon. Okay? Yung kanyang kaluluwa. Siyempre, sa mga false teachers, mga false shepherd, ano po ang intention nila sa mga tao? Ano intention nila? Di ba sabi? Thieves and robbers. Di ba? Nakawan sila. Sirain yung buhay. Kung mayroong mga lingkod ng Diyos, may lingkod din si Satanas. Okay? Alam niyo, parang nagtatag-ubwar tayo. Diba? Yun po. So, hindi po, napakaganda po na intention ng Panginoon sa atin at ginagamit po yung kayong mga lingkod. Hindi po yung intention ay yung pera nyo. Amen? Yung kaluluwa natin. Yung pera na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, gagamitin po yan. Hindi naman natin yung perang yan sa Kanya. Alam ko sa G12, matrabaho yan. At talagang may money involved. Sabi nga, without round, you cannot go around. Okay? Lahat naman tayo, pumunta dito, na masahe o nagasolina. Diba? So, kailangan po yan. So, gamitin natin sa Panginoon para maraming kaluluwa ang maligtas. Their conversion. At hindi lamang po yun, di ba? Sa G12, win, to win. Parang gano'n, no? To win them. Di ba? To win. At makita din po natin, para doon yung their partnership. Okay? Di ba pag nasa loob na ng fold, nasa loob na ng church, di ba lahat kayo dyan, tayo ay isang magpa-partner na sa Panginoon? At number 1 na partner natin ay si God. Amen? Anong business ka man naroon, kung saan ka nilagay ng Panginoon, partner na natin ng Panginoon. Agit sa lahat, sa soul winning, paghahanap ng mga kaluluwa, mga tupang naliligaw, ay partner number 1 natin ang Panginoon. Tayo po ay magpa-partner sa Panginoon. Yon, so ibig sabihin, nandun dapat yung consolidation nga po. Kino-consolidate, pinapalo-up po natin. Di ba? Hindi yung pag nasyaran mo lang, bahala ka, tumanggap ka na, bahala ka sa buhay mo. Basta ako tapos na. Hindi po yon. Aalagaan mo talaga. I-consolidate mo talaga. Di po ba? Ako, kung wala nag-alaga sa akin,
Okay? Physically muna. Kung walang nag-alaga sa akin, aywan ko. Kung ganito katawan ko, baka mamay, butot balat na ako. Kulang na lang tali. Diba? At salamat sa Panginoon, bagamat maaga kami naulila sa ina, marami palang ginamit ang Panginoon. Mga nanay, tatay. Kaya yung kapatid ko, nandun, no? Okay? Hindi naman ganun kalusog yan eh. Okay? Totoo po yun. Kaya spiritually, kung wala din po nag-alaga sa akin, wala din yung mga pastor, wala din po akong dito. Kaya, sino man pong ginamit ng Diyos, sumasaludo po ako sa kanila. Purihin ang Panginoon. Yung mga ninong at ninang, salamat po sa inyo, no? Kabahagi po kayo ng buhay ko. Partner po namin kayo sa aming pong paglago sa spiritual. Ganun din po sa ministry. Magpa-partner po tayo. Discipleship or yung tinatawag na partnership, no? By the way, when it comes to partnership, sa todo lang po, nais ko rin i-share sa inyo, no? Kung bakit po ako narito ngayon, linggo, last day ko pa sa church. Mahirap po basta-basta mag-speak din sa... Pero last day ko na po sa nung linggo sa church. Sapagkat noong pa man, last year pa po ay nag-pray na po kami, nagplano na magmi-mission. At ito po talaga, for how many years? Sabi ko, Lord, ilang taon na ako, nahiya na ako sa inyo, Lord. Gusto ko namang masubukan. Church planting. Church planting. Okay? Kaya nga po, naghahanap kami ng mga partners. Partners in the ministry, not only in prayers, of course, number one, but when it comes to monetary, no? Financial. Naghahanap po kami na gagamitin ng Diyos na maging partner. Hindi po yung kingdom natin, kundi kingdom ng Panginoon ang ating pinalalawak dito. Kaya yun ang plano ng Panginoon. Kayo nilagay dyan, maging partner po tayo lahat sa gawain ng Panginoon. Hindi po kayang gawain. Yung sa dami nyo yan, kinaya kaya ng Pastor Anthony, ng Pastor Rene, may bahay nila. Andyan yung mga partners, yung mga cell leaders, di po ba? Kaya bang puntahan sa mga bahay-bahay ninyo yan? Hindi po. Kaya praise God sa mga bagay na yan. At syempre, ito yung the design consequence in searching and bringing in the lost. Yung tinatawag na the dedication. Okay? Kailangan makita sa mga anak ng Diyos yung dedicated life o devoted life. And Romans chapter 12 verses 1 and 2. And Romans 12 verses 1 and 2. Ang sabi rito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dapat nandoon po yung tinatawag nating dedicated life, dedication. Yun ang gusto ng Panginoon na makita sa atin. Hiwalay na po sa kasalanan. Alam niyo sa church, no, sa Panginoon, papansin niyo po kahit yung mga nating buhay parang napapakialaman. Ganun ang Panginoon, di ba? Wala naman dapat tayong itatago sa Diyos, no? Kailangan hindi tayo pwedeng maging isang malinis na sisidlan kung yung buhay natin kasama pa rin yung kasalanan. Okay? Ikaw pa rin nakakaalam, kapatid, sa Panginoon yan. Kung patuloy tayong gumagawa ng kasalanan o hindi. Ikaw pa rin yan. Hindi na kayang bantayan ng pastor nyo yan o ng si leader. Panginoon yan. Accountable tayo. Sapagkat time will come, ang bawat isa harap tayo sa ating Panginoon. Yan po ang tandaan natin. Remember, searching and bringing in the lost. As I close, sa umagang ito, meron po akong isang nabasa na book. Yung about soul winning kasi po ito. Sa isa pong malayong bansa, Africa yata yun, no? Mayroon pong mga tao doon na ang tanging nilang kabuhayan ay yung mga pagtatanim ng mga gulay. Okay? Pagtatanim ng gulay.
At para maibenta yung kanilang gulay na itinanim o produkto, kailangan nilang sumakay sa isang boat o bangka. So dumating na nag-ani na at mayroon na silang mga gulay at especially yung mga nanay na ito, ibibenta na nila sa isang lugar ang kanila po mga na-harvest na vegetables. At sa kanila pong pagsakay doon sa bangka, ay mayroon pong isang nanay na nadulas, natumba. Mabilis ang agos ng tubig, ng ilog. Pero nakakapit siya. Nakakapit siya doon sa gilid ng bangka. Anong ginawa ng mga kasamahan niya? Wala, tiningnan lang. Siyempre, nangalay na yung nanay. Di ba? Nangalay na. Nakabitaw po siya. Sa madaling salita, yung nanay na ito, na naghahanap buhay din, magbebenta rin ng gulay, nalunod na matay. Nung malaman ng captain ng boat, kung ano nangyari, alam nyo, bakit hindi nyo tinulungan yung kasama nyo? Sabay-sabay pa po silang sumagot. Paano naman po yung aming mga gulay na ito? Ibebenta, dito lang po kami nabubuhay. Kaya na po, anong mahalaga sa kanila? Gulay o yung buhay? Yung gulay. Pakahirap. Kaibigan, kapatid, sa umagang ito, decide. Mag-decide ka. Ano mahalaga sa'yo? Gulay mo? Hanap buhay mo? Sabi ko, hindi mahalaga po yung hanap buhay, negosyo. O yung buhay na mapupunta sa impyerno? Ano mahalaga? Kailan natin sila sakluluhan pag wala na po sila? Huli ng lahat? Tayo po lahat ay tumayo. Panginoon, sa umagang ito, tunay po na kayo po ang perfect example namin, Panginoon. Madali pong magbasa, mag-aral na yung salita, makinig. Madali pong pumunta rito sa iyong bahay-sambahan, bahay-dalanginan. Madaling pumunta sa mga cell group, sa mga trainings. Pero minsan, Panginoon, napakahirap sa amin ang pumunta at abutin yung mga nawawalang tupa, mga naliligaw ng landas, Panginoon. Tulad po ng ilustrasyon kanina, sa puso, sa isip, sa bibig po namin, minsan nandoon po yung aming pagkahabag, compassion sa mga nawawala. Pero minsan po, wala din pong action. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging katulad po ng isang Good Samaritan. Hindi po kami mga tulad ng mga priests o Levites na yung taong agaw buhay, dinaanan nila, tiningnan lamang, wala pong ginawa. Tulungan niyo po kami maging katulad din po ni Pablo, Panginoon. Salamat po sapagkat ang iyong salita ay napakayaman. At sa bawat isa na nakikinig ngayong umaga, Panginoon, kausapin niyo po sila. Patuloy niyo po kaming kausapin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang church na ito. Pagpalain niyo po ang ministry, Panginoon, ng Ciudad Real Christian Church. Sa panguna po ng Pastor Anthony, Pastor Narcel, Pastor Rene, Pastor Agnes, Panginoon. Sa mga